Pahayag. Unang kabanata. Ang apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kaniya upang ipahayag sa Kaniyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kaniyang anghel sa Kaniyang alipin na si Juan, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Hesukristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia, biyaya ang sumainyo nawa at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon at nang nakaraan at darating at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan at mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugo. At ginawa tayong kaharian mga saserdote sa kaniyang Diyos at Ama. Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan-kailanman, siya nawa. Narito, siya ay pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kaniya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, siya nawa. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Akong si Juan, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus, ay nasasapulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ng dakilang tinig na tulad sa isang pakakak, na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso at sa Smyrna at sa Pergamo at sa Tiatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang 7 kandelerong ginto. At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. At ang kaniyang ulo at ang kaniyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe, at ang kaniyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. At ang kaniyang mga paa ay katulad ng tansong binuli, na gaya ng dinalisay sa isang lutuang bakal, at ang kaniyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. At sa kaniyang kamay ay may 7 bituin, at sa kaniyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. At ang kaniyang muka ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. At nang siya'y aking makita, ay nasuba-suba kong waring patay sa kaniyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli, at ang nabubuhay. At ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandelerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 kandelero ay ang 7 iglesia. 2 kabanata. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kaniyang kanang kamay na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandelerong ginto. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit meron akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kaniyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapupuutan ang mga gawa ng mga Nikolaita na kinapupuutan ko naman. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay.
Nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan, datapwat ikaw ay mayaman, at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Nalalaman ko kung saan ka tumatahan sa makatuwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. At iniingatan mong matibay ang aking pangalan at hindi mo ikinaila ang aking pananampalataya kahit ng mga araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. Datapuat mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroon ka diyang ilan na nanghahawak sa aral ni Balaam na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan at makiapid. Gayon din naman na mayroon kang ilan na nanghahawak sa aral ng mga Nikolaita. Magsisi ka nga, o kung hindi ay madaling paririyan ako sa iyo at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya ay bibigyan ko ng isang batong puti at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. At sa anghel ng iglesia sa Tiatira ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng ningas ng apoy at ang kaniyang mga paa ay gaya ng tansong binuli. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Datapuat mayroon akong laban sa iyo na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi at siya'y ayaw magsisi sa kaniyang pakikiapid. Narito, akin siyang iniraratay sa higaan at ang mga nakikiapid sa kaniya sa malaking kapighatian maliban na kung sila'y magsisi-pagsisi sa kaniyang mga gawa. At papatayin ko ng salot ang kaniyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako'y yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Datapuat sinasabi ko sa inyo, sa mga iba na nasa Tiatira, sa lahat ng walang aral na ito na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni Satanas, gaya ng sinasabi nila, hindi na ako magpapasan sa inyo ng ibang pasan. Gayon may ang nasa inyo'y panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumarian. At ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. At sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalyok, gaya naman ng tinanggap ko sa aking ama. At sa kaniya'y ibibigay ko ang tala sa umaga. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. 2 kabanata. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito'y tuparin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Ngunit mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na hindi nangagdumi ng kanilang mga damit at sila'y kasama kong magsisilakad na may mga damit na maputi sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kaniyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahahayag ko ang kaniyang pangalan sa harapan ng aking ama at sa harapan ng kaniyang mga anghel. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal
niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman at naglalapat at di maibubukas ng sinuman. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na di mailalapat ng sinuman, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan. Narito, sila'y aking papaparianin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang maalamang ikaw ay aking inibig. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya ilalabas pa doon, at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang manggagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan, ikaw nga'y magsikap at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloob ang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kaniyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ika-4 na kabanata, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang pintong bukas sa langit, at ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sa pakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Pagdakay na pa sa Espiritu ako, at narito may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong jaspe at isang sardio, at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan, at sa mga luklukan ay nakita kong nangakaupo ang 24 na matatanda na nadaramtan ng mapuputing damit, at sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga kulog, at may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin, at sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon, at ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka, at ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng sa isang tao, at ang ika-4 na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, Banal, 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 ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. At pagka ang mga nilalang na buhay ay nangagpupuri at nangagpaparangal at nangagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman, ang 24 na matatanda ay mangagpapatira pa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan at mangagsisisamba doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman,
at ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nangagsasabi, "Marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha." Ikalimang kabanata. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ko ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig, sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito. At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam, sapagkat hindi nakasumpong sinumang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, "Huwag kang umiyak. Narito, ang leon sa angkan ni Juda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito." At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal, at sila'y nangagaawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, "Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. At sila ay iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos, at sila ay nangaghahari sa ibabaw ng lupa." At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda, at ang bilang nila ay 10,000 tigsa 10,000 at libo-libo, na nangagsasabi ng malakas na tinig, "Karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kaluwalhatian at pagpapala." At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nangagsasabi, "Sa kaniya na nakaupo sa luklukan at sa kordero ay ang pagpapala at kapurihan at kaluwalhatian at paghahari magpakailan-kailanman." At ang 4 na nilalang na buhay ay nagsabi, "Siya nawa." At ang matatanda ay nangagpatira pa at nangagsisamba. Ika-6 na kabanata. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak, at narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, "Halika." At tumingin ako, at narito, ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay may isang busog, at binigyan siya ng isang putong, at siya'y yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. At nang buksan niya ang 2 tatak, ay narinig ko sa 2 nilalang na buhay na sinasabi, "Halika." At may lumabas na ibang kabayo na kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang magalis sa lupa ng kapayapaan at upang mangagpatayan ng isa't isa, at binigyan siya ng isang malaking tabak. At nang buksan niya ang 3 tatak, ay narinig ko sa 3 nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika." At tumingin ako, at narito, ang isang kabayong maitim, at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kaniyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, "Sa 1 denaryo ay 1 takal na trigo, at sa 1 denaryo ay 3 takal na sebada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak." At nang buksan niya ang 4 na tatak, ay narinig ko ang tinig ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika." At tumingin ako, at narito, ang isang kabayong maputla. At ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan, at ang Hadis ay sumusunod sa kaniya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa 4 na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. At nang buksan niya ang 5 tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumakanila.
At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, "Hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa?" At binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila ay sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin na manggaya nila. At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol, at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kaniyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon, at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, "Mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha nung nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo?" Ika-7 kabanata. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, "Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos." At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Sa angkan ni Judah ay 12,000 ang tinatakan. Sa angkan ni Ruben ay 12,000, sa angkan ni Gad ay 12,000, sa angkan ni Aser ay 12,000, sa angkan ni Neftali ay 12,000, sa angkan ni Manases ay 12,000, sa angkan ni Simeon ay 12,000, sa angkan ni Levi ay 12,000, sa angkan ni Isakar ay 12,000, sa angkan ni Zabulon ay 12,000, sa angkan ni Jose ay 12,000, sa angkan ni Benjamin ay 12,000 ang tinatakan. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. At nagsisigawan ng tinig na malakas na nangagsasabi, "Ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero." At ang lahat ng mga anghel ay nangakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng 4 na nilalang na buhay, at sila'y nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos, na nangagsasabi, "Siya nawa, pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan, nawa ang sumaaming Diyos magpakailan-kailanman, siya nawa." At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, "Ang mga ito na nangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling?" At sinabi ko sa kaniya, "Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam." At sinabi niya sa akin, "Ang mga ito yung nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa kaniya araw at gabi sa kaniyang templo, at siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng kaniyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata." Ika-8 kabanata. At nang buksan niya ang 7 tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. At nakita ko ang 7 anghel na nangakatayo sa harapan ng Diyos, at sila'y binigyan ng 7 pakakak.
At dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong pangsuob ng kamangyan at binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng luklukan. At ang usok ng kamangyan, kalakip ng mga panalangin ng mga banal, ay napailang lang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. At kinuha ng anghel ang pangsuob ng kamangyan at pinuno niya ng apoy ng dambana at itinapon sa lupa at nagkaroon ng mga kulog at mga tinig at mga kidlat at ng isang lindol. At ang 7 anghel na may 7 pakakak ay nagsihanda upang magsihihip. At humihip ang una at nagkaroon ng granitso at apoy na may halong dugo at itinapon sa lupa. At ang 3 bahagi ng lupa ay nasunog at ang 3 bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog at ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. At humihip ang 2 anghel at ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay nabulusok sa dagat. At ang 3 bahagi ng dagat ay naging dugo. At namatay ang 3 bahagi ng mga nilalang na nasa dagat na mga may buhay. At ang 3 bahagi sa mga daong ay nawalat. At humihip ang 3 anghel at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin na nagliliyab na gaya ng isang sulo at nahulog sa 3 bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. At ang pangalan ng bituin ay Agenjo, at ang 3 bahagi ng tubig ay naging Agenjo, at maraming tao ay nangamatay dahil sa tubig sapagkat mapait ang tubig. At humihip ang 4 na anghel at nasugatan ang 3 bahagi ng araw at ang 3 bahagi ng buwan at ang 3 bahagi ng bituin upang magdilim ang 3 bahagi nila at upang ang 3 bahagi ng maghapon ay huwag lumiwanag at gayon din naman ang gabi. At nakita ko at narinig ko ang isang anghel na lumilipad sa pagitan ng langit na nagsasabi ng malakas na tinig sa aba, sa aba, sa aba ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa dahil sa mga ibang tunog ng pakakak ng 3 anghel na magsisihihip pa. 9 na kabanata. At humihip ang 5 anghel at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit at sa kanya ay ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. At binuksan niya ang balon ng kalaliman at napailang lang ang usok mula sa hukay na gaya ng usok ng isang malaking lutuang bakal. At nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. At nang nagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. At pinagkalooban silang huwag patayin ang mga ito, kundi pahirapan nilang 5 buwan. At ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. At sa mga araw na yaon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan, at sa anumang paraay hindi nila masusumpungan at mangagnanasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. At ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong nahahanda sa pagbabaka at sa kanilang mga ulo ay gaya ng mga putong na katulad ng ginto at ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao. At sila'y may buhok na gaya ng buhok ng mga babae at ang kanilang mga ngipin ay gaya ng sa mga leon. At sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal, at ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng ugong ng mga karo, at ng maraming kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka. At sila'y may mga buntot na gaya ng sa mga alakdan, at mga tibo, at sa kanilang mga buntot naroroon ang kanilang kapangyarihan upang ipahamak ang mga taong 5 buwan. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kaniyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. Ang unang pagkaaba ay nakaraan na, narito darating pa ang 2 pagkaaba sa haharapin. At humihip ang 6 na anghel at narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng dambanang ginto na nasa harapan ng Diyos, na nagsasabi sa 6 na anghel na may pakakak, kalagan mo ang 4 na anghel na nagagapos sa malaking ilog ng Euphrates. At kinalaga ng 4 na anghel na nangahahanda sa oras at araw at buwan at taon upang patayin ang 3 bahagi ng mga tao. At ang bilang ng mga hukbong nangangabayo ay makalawang 10,000 tigsa 10,000. Aking narinig ang bilang nila. At nakita kong sa pangitain ng mga kabayo at ang mga nakasakay dito na may mga baluting gaya ng apoy at ng hasinto at ng asupre
at ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon, at sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy at usok at asupre. Sa pamamagitan ng 3 salot na ito ay napatay ang 2 bahagi ng mga tao sa pamamagitan ng apoy at ng usok at ng asupre na nangagsisilabas sa kanilang mga bibig. Sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang bibig at nasa kanilang mga buntot, sapagkat ang kanilang mga buntot ay kawangis ng mga ahas at may mga ulo, at siya nilang ipinananakit. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyos ang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy, na hindi nangakakakita, ni nangakaririnig man, ni nangakalalakad man. At sila ay hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. 10 kabanata. At nakita ko ang ibang malakas na anghel na nanaog na mula sa langit, na nabibihisa ng isang alapaap, at ang bahaghari ay nasa kaniyang ulo, at ang kaniyang mukha ay gaya ng araw, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy. At may isang maliit na aklat na bukas sa kaniyang kamay, at itinungtong ang kaniyang kanang paa sa dagat, at ang kaniyang kaliwa ay sa lupa. At sumigaw ng malakas na tinig na gaya ng leon na umaangal, at pagkasigaw niya ay ang 7 kulog ay umugong. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana, at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat." At ang anghel na aking nakita na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa ay itinaas ang kaniyang kanang kamay sa langit. At ipinanumpa yaong nabubuhay magpakailan-kailanman na lumalang ng langit at ng mga bagay na naroron at ng lupa at ng mga bagay na naririto at ng dagat at ng mga bagay na naririto, na hindi na magluluwat ang panahon, kundi sa mga araw ng tinig ng 7 anghel, pagka malapit nang siya'y humihip, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabubuting balita na kaniyang isinaysay sa kaniyang mga alipin ng mga propeta. At ang tinig na aking narinig na mula sa langit ay muling nagsalita sa akin at nagsabi, "Humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa." At ako'y naparoon sa anghel na nagsabi ako sa kaniya na ibigay sa akin ang maliit na aklat. At kaniyang sinabi sa akin, "Kunin mo ito at ito'y kanin mo. At papapaitin ang iyong tiyan, datapuwat sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot." At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain, at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot, at ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. At sinasabi nila sa akin, "Dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari." 11 na kabanata. At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat, at may isang nagsabi, "Magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. At ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo at huwag mong sukatin, sapagkat ibinigay sa mga gentil at kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na syudad. At may ipagkakalob ako sa aking 2 saksi, at sila'y magsisipanghulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Ang mga ito'y ang 2 punong olibo at ang 2 kandelero na nangakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. At kung nasain ng sinuman na sila'y ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway. At kung nasain ng sinuman na sila'y ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan. Ang mga ito'y may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula, at may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo at mapahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain. At pagka natapos nila ang kanilang patotoo, ang hayop na umahon mula sa kalaliman ay babaka sa kanila, at pagtatagumpayan sila at sila ay papatayin. At ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan na ayon sa Espiritu ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na doon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila. At ang mga tao mula sa gitna ng mga bayan at mga angkan at mga wika at mga bansa ay nanonood sa kanilang mga bangkay na 3 araw at kalahati, at hindi itutulot na ang kanilang mga bangkay ay malibing.
At ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa ay mga gagalak tungkol sa kanila at mga tutuwa. At sila ay mga papadalahan ng mga kaloob, sapagkat ang dalawang propetang ito ay nagpahirap sa nangananahan sa ibabaw ng lupa. At pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila at sila'y nangagsitindig at dinatnan ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila. At narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, "Umakyat kayo rito." At sila'y umakyat sa langit sa isang alapaap at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. At ng oras na yaon ay nagkaroon ng isang malakas na lindol at nagiba ang 10 bahagi ng bayan at may nangamatay sa lindol na 7,000 katao at ang mga iba ay nangatatakot at nangagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos ng langit. Nakaraan na ang 2 pagkaaba. Narito, nagmamadaling dumarating ang 3 pagkaaba. At humihip ang 7 anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit at nagsasabi, "Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kaniyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailan-kailanman." At ang 24 na matatanda na nakaupo sa kani-kaniyang luklukan sa harapan ng Diyos ay nangagpatira pa at nangagsisamba sa Diyos, na nangagsasabi, "Pinasasalamatan ka namin, O Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na ikaw ngayon at naging ikaw ng nakaraan, sapagkat hinawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. At nangagalit ang mga bansa at dumating ang iyong puot at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kaniyang templo ang kaba ng kaniyang tipan at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at isang lindol at malaking granizo. 12 na kabanata. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamtan ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa at sa kaniyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. At siya'y nagdadalang tao at siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. At ang ibang tanda ay nakita sa langit. At narito, ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kaniyang mga ulo ay may 7 diadema. At kinaladkad ng kaniyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagi sa lupa, at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kaniyang anak pagkapanganak niya. At siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa, at ang kaniyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kaniyang luklukan. At tumakas ang babae sa ilang na doon siya ay ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 araw. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kaniyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kaniyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't mga galak kayo, o mga langit at kayong nagsisitahan diyan, sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumababa sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. At nang makita ng dragon na siya'y inihagis sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. At sa babae ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kaniyang tahanan na pinagkandilihan sa kaniyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. At ang ahas ay nagbuga sa kaniyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog upang maipatangay siya sa agos.
At tinulungan ng lupa ang babae at ibinuka ang kaniyang bibig at nilamon ng ilog na ibinuga ng dragon sa kaniyang bibig. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kaniyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. 13 na kabanata. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kaniyang mga paa ay gaya ng sa oso at ang kaniyang bibig ay gaya ng bibig ng leon at ibinigay sa kaniya ng dragon ang kaniyang kapangyarihan at ang kaniyang luklukan at dakilang kapamahalaan. At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay at ang kaniyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupa'y nanggilala sa hayop. At sila'y nangagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kaniyang kapamahalaan sa hayop at nangagsisamba sa hayop na nangagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makababaka sa kaniya? At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. At binigyan siya ng kapamahalaan upang magpatuloy na 42 buwan. At binuka niya ang kaniyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kaniyang pangalan at ang kaniyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. At ipinagkaloob sa kaniya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila. At binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa kaniya na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Kung ang sinuman ay may pakinig ay makinig. Kung ang sinuman ay sa pagkabihag paroroon siya. Kung ang sinuman ay papatay sa tabak ay dapat siyang mamatay sa tabak. Narito ang pagtitiyaga at ang pananampalataya ng mga banal. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa at may 2 sungay na katulad ng sa isang kordero at siya ay nagsasalitang gaya ng dragon. At kaniyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kaniyang paningin. At pinasasamba niya ang lupa at ang nangananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. At siya ay gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadyan niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ay ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabakat na buhay. At siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kaniyang bilang ay 666. 14 na kabanata. At tumingin ako at narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kaniyang ama na nasusulat sa kani-kaniyang noo. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog at ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nangagaawitan na wari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaaring matuto ng awit kundi ang 144,000 lamang sa makatuwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Ang mga ito yung hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila ay mga malilinis. At ang mga ito yung nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito yung binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kani-kaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan, sila ay mga walang dungis. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig,
matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kaniyang paghatol at magsisambak kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. At ang iba, ang pangalawang anghel, ay sumunod na nagsasabi, naguho ang dakilang Babilonia, na siyang nagpainom sa lahat na bansa ng alak ng kagalitan ng kaniyang pakikiapid. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kaniyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kaniyang noo o sa kaniyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at sinumang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. At nakita ko at narito ang isang alapaap na maputi. At nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao, na sa kaniyang ulo ay may isang putong na ginto at sa kaniyang kamay ay may isang panggapas na matalas. At lumabas ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap, ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka. Sapagkat dumating ang oras ng paggapas, sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinog na. At inihagis ng nakaupo sa alapaap ang kaniyang panggapas sa lupa, at ang lupa ay nagapasan. At lumabas ang ibang anghel sa templong nasa langit na may panggapas din namang matalas. At ang ibang anghel ay lumabas sa dambana na siyang may kapangyarihan sa apoy at tinawagan ng malakas na tinig yaong may panggapas na matalas na sinasabi, ihulog mo ang iyong panggapas na matalas at putihin mo ang mga buwig sa ubasan sa lupa, sapagkat ang kaniyang mga ubas ay mga hinog na. At inihagis ng anghel ang kaniyang panggapas sa lupa at pinuti ang mga ubas sa lupa at inihagis sa pisaan ng ubas sa malaking pisaan ng kagalitan ng Diyos. At nayurakan ang pisaan ng ubas sa labas ng bayan. At lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo na umapaw hanggang sa mga preno ng mga kabayo sa lawak na 1,600 estadyo. 15 na kabanata. At nakita ko ang ibang tanda sa langit, dakila at kagila-gilalas. 7 anghel na may 7 salot na siyang mga panghuli, sapagkat sa mga yao'y magaganap ang kagalitan ng Diyos. At nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy, at yaong nangagtagumpay sa hayop at sa kaniyang larawan, at sa bilang ng kaniyang pangalan, ay nangakatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpa ng Diyos. At inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng kordero na sinasabi, mga dakila at kagila-gilalas ang iyong mga gawa, o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga bansa. Sinong hindi matatakot, o Panginoon, at luluwalhatiin ang iyong pangalan? Sapagkat ikaw lamang ang banal, sapagkat ang lahat ng mga bansa ay darating at magsisisamba sa harapan mo, sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nangahayag. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at ang santuaryo ng tabernakulo ng patotoo sa langit ay nabuksan. At sa santuaryo ay nagsilabas ang 7 anghel na may 7 salot na nararamtan ng mahalagang bato, tunay at makintab, at nangabibigkisan ng gintong pamigkis ang kanilang mga dibdib. At isa sa 4 na nilalang na buhay ay nagbigay sa 7 anghel ng 7 mangkok na ginto na puno ng kagalitan ng Diyos, na siyang nabubuhay magpakailan-kailanman. At napuno ng usok ang santuaryo mula sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kaniyang kapangyarihan, at sinuman ay hindi nakapasok sa santuaryo hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 anghel. 16 na kabanata. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuaryo na nagsasabi sa 7 anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. At humayo ang una at ibinuhos ang kaniyang mangkok sa lupa, at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nangagsisamba sa kaniyang larawan. At ibinuhos ng ikalawa ang kaniyang mangkok sa dagat,
at naging dugo na gaya ng isang patay, at bawat kaluluwang may buhay sa makatuwid ay ang nanga sa dagat ay nangamatay. At ibinuhos ng ikatlo ang kaniyang mangkok sa mga ilog at sa mga buka ng tubig, at nangaging dugo. At narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, "Matuwid ka na ngayon at nang nakaraan, o banal, sapagkat humatol ka na gayon. Sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at pinainom mo sila ng dugo, ito'y karapat-dapat sa kanila." At narinig ko ang dambana na nagsasabi, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. At ibinuhos ng ikaapat ang kaniyang mangkok sa araw, at ibinigay nito sa kaniya ng masunog ng apoy ang mga tao. At nangasunog ang mga tao sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila nangagsisi upang siya'y luwalhatiin. At ibinuhos ng ikalima ang kaniyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon, at nagdilim ang kaniyang kaharian, at nginatngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. At sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat, at hindi sila nangagsisi sa kanilang mga gawa. At ibinuhos ng ika-anim ang kaniyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw, mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kaniyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kaniyang kahihiyan. At tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. At ibinuhos ng ikapito ang kaniyang mangkok sa hangin. At lumabas sa santuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, "Nagawa na." At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog. At nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babylonia ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kaniyang kagalitan. At tumakas ang bawat pulo, at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. At malaking granizo na kasing laki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit, at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na granizo, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Ika-17 na kabanata. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok, at nagsalita sa akin na nagsasabi, "Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig, na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kaniyang pakikiapid. At ako'y kaniyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula na puno ng mga pangalang pamumusong na may 7 ulo at 10 sungay. At nararamtan ng babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kaniyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kaniyang pakikiapid. At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. At sinabi sa akin ng anghel, "Bakit ka nanggilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na, at malapit nang umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula ng itatagang sanglibutan pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. At sila'y 7 hari. Ang 5 ay nangabuwal, ang isa'y narito, ang isa ay hindi pa dumarating, at pagdating niya ay dapat magtagal na sandaling panahon.
At ang hayop na naging siya at wala na ay siya ring ikawalo at siya'y sa 7 at siya'y patungo sa kapahamakan. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapuat magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Ang mga ito ay may isang kaisipan at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. At ang 10 sungay na iyong nakita at ang hayop ay siyang nangapupuot sa patutot at siya'y pababayaan at huhubaran at kakanin ang kaniyang laman at siya'y lubos na susupukin ng apoy. Sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kaniyang kaisipan at mangagkaisa ng kaisipan at ibigay ang kanilang kaharian sa hayop hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. 18 na kabanata. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kaniyang kaluwalhatian. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babilonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kaniyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kaniya at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kaniyang kalayawan. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kaniya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kaniyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot. Sapagkat ang kaniyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalaala ng Diyos ang kaniyang mga katampalasanan. Ibigay din ninyo ang ayon sa ibinigay niya sa inyo at ibayuhin ninyo ng ibayo sa kaniyang mga gawa. Sa sarong kaniyang pinaghaluan ay ipaghalo ninyo siya ng ibayo. Kung gaano ang pagkakapagmapuri at pagkapamuhay na malayo, ay gayon din naman ang ibigay ninyo sa kaniyang pahirap at pagluluksa. Sapagkat sinasabi niya sa kaniyang puso, ako'y nakaupong reyna at hindi ako bao at hindi ko makikita kailanman ang pagluluksa. Kaya't darating sa isang araw ang mga salot sa kaniya, kamatayan at pagluluksa at gutom, at siya'y lubos na susunugin sa apoy sapagkat malakas ang Panginoong Diyos na humatol sa kaniya. At ang mga hari sa lupa na nangakiapid at nangabuhay na malayaw na kasama niya ay mangagsisiiyak at mangagsisitaghoy tungkol sa kaniya pagkakita nila ng usok ng kaniyang pagkasunog. At nangakatayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kaniya na nangagsasabi, sa aba ng dakilang bayang Babilonia, ng bayang matibay. Sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo. At ang mga mangangalakal sa lupa ay mangagsisiiyak at mangagluluksa tungkol sa kaniya sapagkat wala nang bibili pa ng kaniyang kalakal. Ang kalakal na ginto at pilak at mahalagang bato at mga perlas at mainam na lino at kayong kulay ube at sutla at kayong pula at sari-saring mababangong kahoy at bawat kasangkapang garing at bawat kasangkapang mahalagang kahoy at tanso at bakal at marmol at kanela at espesyas at incenso at ungwento at kamangyan at alak at langis at mainam na harina at trigo at mga baka at mga tupa at kalakal na mga kabayo at mga karo at mga alipin at mga kaluluwa ng mga tao, at ang mga bungang pinipita mo ay nangapalayo sa iyo, at lahat ng mga bagay na maiinam at mariringal ay nangalipol sa iyo, at hindi na mga susumpungan pa. Ang mga mangangalakal ng mga bagay na ito na nangagsiyaman dahil sa kaniya ay mangagsisitayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kaniya, na nagsisiiyak at nagsisipagluksa, na nangagsasabi sa aba, niyaong dakilang bayan, siya na nararamtan ng mahalagang lino at ng kayong kulay ube at pula at napapalamutihan ng ginto at ng mahalagang bato at ng perlas. Sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol ang gayong malaking kayamanan,
at nangagsisisigaw pagkakita sa usok ng kaniyang pagkasunog na nangagsasabi, "Anong bayan ang katulad ng dakilang bayan?" At sila'y nangagbubuhos ng alabok sa kanilang mga ulo at nagsisigawan na nagiiyakan at nagtataghuyan na nangagsasabi, sa Aba, ang dakilang bayan na siyang iniyaman ng lahat na may mga daong sa dagat dahil sa kaniyang mga kayamanan, sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol. Magalak ka tungkol sa kaniya, o langit, at kayong mga banal, at kayong mga apostol, at kayong mga propeta, sapagkat inihatol ng Diyos ang inyong hatol sa kaniya. At dinampot ng isang anghel na malakas ang isang bato, na gaya ng isang malaking gilingang bato, at inihagi sa dagat na sinasabi, "Gayon sa isang kakilakilabot na pagkahulog, igigiba ang Babylonia, ang dakilang bayan, at hindi na masusumpungan pa." At ang tinig ng mga manunugtog ng alpa, at ng mga musiko, at ng mga manunugtog ng plauta, at ng mga manunugtog ng pakakak ay hindi na maririnig pa sa iyo. At wala nang manggagawa ng anumang gawa ay masusumpungan pa sa iyo. At ang ugong ng gilingan ay hindi na maririnig pa sa iyo. At ang ilaw ng ilawan ay hindi naliliwanag pa sa iyo. At ang tinig ng kasintahang lalaki at ng kasintahang babae ay hindi na maririnig pa sa iyo, sapagkat ang mga mangangalakal mo ay naging mga pangulo sa lupa, sapagkat tinaya ng iyong panggagaway ang lahat ng mga bansa. At nasumpungan sa kaniya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal at ng lahat ng mga pinatay sa lupa. 19 na kabanata. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, "Aleluya! Kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Sapagkat tunay at matuwid ang kaniyang mga paghatol, sapagkat hinatulan niya ang bantog na patutot na siyang nagpasama sa lupa ng kaniyang pakikiapid, at iginanti niya ang dugo ng kaniyang mga alipin sa pamamagitan ng kaniyang kamay. At sila'y muling nangagsabi, Aleluya, at ang usok niya ay napaiilang lang magpakailan-kailanman. At nangagpatira pa ang 24 na matatanda at ang 4 na nilalang na buhay, at nangagsisamba sa Diyos na nakaupo sa luklukan na nangagsasabi, Siya nawa, Aleluya. At lumabas ang isang tinig sa luklukan na nagsasabi, Purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong lahat ng mga lingkod niya, ninyong lahat ng mga natatakot sa Kanya, maliliit at malalaki. At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Aleluya, sapagkat naghahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y mga galak at tayo'y mga agsayang mainam, at siya'y ating luwalhatiin, sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero, at ang kaniyang asawa ay nahahanda na. At sa kaniya'y ipinagkaloob na damtan ang kaniyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. At sinasabi niya sa akin at isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. At ako'y nagpatira pa sa kaniyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin niyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos, sapagkat ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katuwiran siya ay humahatol at nakikipagbaka. At ang kaniyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kaniyang ulo ay maraming diadema, at siya ay may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakaalam kundi siya rin. At siya ay nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kaniya ng mga nakasakay sa mga kabayong puti, at nangararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kaniyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya ay mayroong isang pangalang nakasulat sa kaniyang damit at sa kaniyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At nakita kong nakatayo ang isang anghel sa araw na siya'y sumisigaw ng malakas na tinig na nagsasabi sa lahat ng mga ibong lumilipad sa gitna ng himpapawid, halikayo at mga katipon sa dakilang hapunan ng Diyos.
upang kayo'y makakain ng laman ng mga hari at ng laman ng mga pangulong kapitan at ng laman ng mga taong makapangyarihan at ng laman ng mga kabayo at ng mga nakasakay dito at ng laman ng lahat ng mga taong laya at mga alipin man at maliliit at malalaki. At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nangagkakatipon upang makipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kaniyang hukbo. At sinunggaban ng hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. At ang mga iba ay pinatay sa tabak na lumalabas sa bibig niyong nakasakay sa kabayo. At ang lahat ng mga ibon ay nangabusog ng mga laman nila. 20 kabanata. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kaniyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kaniyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, at kinubkob ang kampamento ng mga banal, at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit, at sila'y nasupok. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. 21 na kabanata. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, "Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya ay mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na." Yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, "Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." At sinabi niya, "Mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay." At sinabi niya sa akin, "Nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas.
Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na mga puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, "Halika, ipakikita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero." At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na may kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaniyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong haspe na malinaw na gaya ng salamin, na may isang malaki at mataas na kuta na may 12 pintuan at sa mga pintuan ay 12 anghel at may mga pangalang nakasulat sa mga yaon na siyang sa 12 angkan ng mga anak ng Israel. Sa silanganan ay may 3 pintuan at sa hilagaan ay may 3 pintuan at sa timugan ay may 3 pintuan at sa kalunuran ay may 3 pintuan. At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan at sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng kordero. At ang nakikipag-usap sa akin ay may panukat na tambong ginto upang sukatin ang bayan at ang mga pintuan nito at ang kuta nito. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat at ang kaniyang haba ay gaya ng kaniyang luwang. At sinukat niya ng tambo ang bayan ay 12,000 estadyo. Ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. At sinukat niya ang kuta nito ay 144 na siko ayon sa sukat ng tao sa makatuwid bagay ng isang anghel. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay jaspe at ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay jaspe, ang ikalawa ay zafiro, ang ikatlo ay chalcedonia, ang ikaapat ay esmeralda, ang ikalima ay sardonica, ang ikaanim ay sardio, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay berilo, ang ikasyam ay topasyo, ang ikasangpu ay crisopasyo, ang ikalabing-isa ay jacinto, ang ikalabing-dalawa ay amatista, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay 1 perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng nanganganinag na bubog. At hindi ako nakakita ng templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, at ang kordero ay siyang templo doon. At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kaniya, sapagkat nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang kordero. At ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito, at ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan sa loob niyaon. At ang mga pintuan niyaon ay hindi ilalapat kailanman sa araw, sapagkat hindi magkakaroon doon ng gabi. At dadalhin nila sa loob niyaon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Ika-22 na kabanata, at ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng kordero. Sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa, at ang luklukan ng Diyos at ng kordero ay naroroon, at siya ay paglilingkuran ng kaniyang mga alipin. At makikita nila ang kaniyang mukha, at ang kaniyang pangalan ay isa sa kanilang mga noo. At hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila ay hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos, at sila ay maghahari magpakailan-kailanman. At sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito'y tapat at tunay, at ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta,
ay nagsugo ng kaniyang anghel upang ipakita sa kaniyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari madali. At narito, ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapuwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. At sinasabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat na ito sapagkat malapit na ang panahon. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Mapapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Nanga sa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga mapakiapid at ang mga mamamatay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. At ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sinuman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sinuman ay magali sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka Panginoong Hesus. Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapasa mga banal nawa, siya nawa.